At simula na nga po ng pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Bakit nga ba espesyal ang Paskong Pinoy? Narito ang unang balita ni Dano Tingkungko. Simula na ng pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Kaliwat kanan na ang mabibiling mga parol at mga palamuting pamasko sa Lipa, Batangas. Pero ano nga ba ang pinaka-inaabangan nyo tuwing magpapasko? Sa ngayon sir, na dating na Pasko, magaliw-aliw saka pumunta na sa mga magulang ko. Kasama yung mga pamilya ko po, sa asawa ko po. Saka kami sir, mag-shopping po sa mall po. Pinaghahandaan namin ngayon siguro yung salo-salo, buong pamilya. Kasi yung araw na yun na sama-sama kaming lahat, yun yung pinaka-best day sa amin. Nilulook forward ko is lang naman, makasama yung girlfriend ko pa rin for the next year. Kasi it will be our anniversary ngayong Pasko din. First anniversary namin. Si Aling Virginia may konting kurot sa puso ang Paskong daraan na hindi niya kasama ang asawang pumanaw na. Yung nagkasama kami sa mall, kumakain, namamasyal sa zoo, Malabon Zoo, Manila Zoo. Malungkot ang Christmas ko this coming Christmas. You know what? Wala ako sa mga anak ko eh. Solo lang ako. Kasi gusto ko yun eh. Pagka may mga kaibigan din kasama, masaya. Ano naman ang gusto mong matanggap na regalo? Gusto ko yung sing-sing. Sing-sing. Bakit sing-sing? Gusto ko yun eh. Kasi pag wala akong pera, may sangla ko eh. Ayon sa sociologist na si Brother Clifford Sorita, 3 F ang dahilan kung bakit espesyal ang Paskong Pinoy. Family, faith, at festivity. Sa Pilipinas kasi, minsan dahil gipit tayo sa pera, minsan ang Pasko kasi pagkakataon natin na kung saan tumatanggap tayo ng mga bonuses, mga ibang mga 13th month pay kung tawagin nila, di ba? Na kung saan kung ikaw ay gipit na tao, you look forward to every year, every Christmas. Kasi nga, doon ka tumatanggap ng extra kita o extra pera. We use the Christmas season to gather together. We have the finances, we have the time, and we have the reason why we can gather together. Hindi rin daw basta-basta kaya ang haba ng Pasko natin. Mahilig daw talaga mga Pilipino sa countdown dahil paraan natin ito ng paghahanda ng sarili. We use it as a psychological preparation so that we do all of the things, the preliminary things are done in the 100-day countdown para pagdating ng Christmas season, talagang we really celebrate it as it is supposed to be celebrated without the rush. Being with family, friends, and the experience of our faith. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.